Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So bago natin simulan ang story ni Teen, don't forget to like, subscribe, and share this video sa mga kakilala nyong mahilig makinig ng mga horror story. At kung may mga experiences kayo at story, send nyo lang sa Instagram ko or comment nyo dyan sa comment section. So let's start. Ang Semana Santa ay sinasabing panahon para magnilay at alalahanin ang sakripisyo ng ating Panginoon. Pero paano kung may iba pang bumabagabag sa'yo tuwing papalapit ito? Hi Ate Matcha, you can call me Teen. I'm living in a small town about an hour away from Bacolod City. So maikli lang tong kwento ko, pero hanggang ngayon hindi pa rin ako mapalagay tuwing naalala ko. Yung bahay namin ngayon ay nakatayo sa dating ancestral house ng mga lola ko. Ilang beses na rin itong na-renovate, pero sabi-sabi ng matatanda, yung lugar daw namin ay isa sa mga dinadaanan ng mga hindi nakikita. Kahit nasa tabi kami ng highway, kapansin-pansin na marami sa mga katabing bahay ay abandonado na. Parang iniwan na lang sa paglipas ng panahon. Hindi naman po ako nakakakita, wala akong third eye. Pero may mga pagkakataon na may nararamdaman akong kakaiba. At ilang beses na rin ako nakakarinig ng sit-sit. Nagsimula ito noong 2017, grade 10 ako noon, at papalapit na ang Holy Week. Isang hapon, nagising ako mula sa pag-idlip. Ako lang mag-isa sa bahay. Naupo lang ako sa kama at nakaharap sa salamin. Inaayos ang sarili ko. Mga bandang 3 PM yun. Tahimik. Hanggang sa may sumitsit. Napalingon ako agad sa bintana. Galing sa puno ng mangga sa labas. Napatayo ako at nakiramdam. Tapos, may sumitsit ulit. Mas malinaw. Doon na ako kinabahan. Dahil sigurado akong wala naman tao sa labas. At lalo na, ako lang ang mag-isa sa bahay. Hindi na ako nagdalawang isip at lumabas agad ako at dumiretso sa computer shop namin. Pinilit kong kalimutan. Lumipas ang 1 taon, grade 11 na ako. Summer ulit at gaya ng dati, papalapit na naman ang Holy Week. Gabi yun, patay ng ilaw sa buong bahay. Kakagaling ko lang sa kwarto ng parents ko. Paglabas mo kasi ng kwarto nila, dining area agad. Tapos sa dulo pa ang sala. Medyo madilim at hiwalay sa ibang parte ng bahay. Isasara ko pa lang yung pinto nang biglang may sumitsit. Napahinto ako. At galing naman yun sa sala, sa loob ng bahay. Bigla akong kinabahan. Hindi ako nag-isip. At tumakbo agad ako papunta sa kwarto ko. Kasi malinaw sa akin. Yung una sa labas, ngayon nasa loob na. Ang huling beses is noong 2023. Graduating na ako sa college noon. At kakauwi ko lang galing dorm. Galing din sa internship sa hospital, kaya sobrang pagod. Diretso akong banyo para maligo. Pagpasok ko, nagsiselfone pa ako. Nakatalikod ako sa pinto. Tahimik yun, hanggang sa may sumitsit na naman. Sa pagkakataong ito, hindi na sa labas, hindi na sa sala, kung hindi sa likod ko na. Sa may bandang kaliwang tenga ko, napakalinaw. Parang may mismong sumisitsit. Nanlamig ako, pero pinilit kong wag lumingon. Binilisan ko na lang yung pagligo. Habang umaagos yung tubig sa katawan ko, bigla akong naalala. Malapit na naman ang Holy Week.
Hindi ko alam kung nagkataon lang ba o kung may dahilan kung bakit tuwing ganitong panahon mas lumalapit sila. Kasi kung iisipin, bakit taon-taon, parehong panahon, at bakit palapit ng palapit? Hanggang dito na lang po, Ate Matcha. Sa totoo lang, hanggang ngayon minsan pakiramdam ko, hindi pa siya tapos. May sumisit-sit. Ano yun? Sinusundan siya? Kasi sa bahay ng parents niya nangyari. Tapos, nasa dorm na siya. Pero nung nasa dorm na siya, nasa likod niya na yung sumisit-sit. So, wala sa bahay ng parents niya. Doon lang nagsimula. Ibig sabihin, kasama niya yung sumisit-sit. One time, na-try ko rin yun. Hindi ko alam kung imagination ko yun. Yung, di ba may ginagawa ako, naghuhugas ako sa lababo. Tas, as in, literal na may umihip sa tenga ko. Alam mo yung, may umihip talaga, yung gumanon talaga sa tenga mo. Pero walang tunog. Mararamdaman mo lang na may umihip, pero walang tunog. May hangin lang. Ay, may kwento pala ako yung may sumisit-sit nung bata ako. Kasi nung bata ako, may dalawang kapatid. So, 3 lang kami naiwan sa bahay. Tapos wala kaming kuryente nun. So, kandila lang, gasera, ganyan. Tapos naiwan kami sa bahay, 3 lang kami. Meron lamesa nun, nandun yung pusa. Tapos sa tapat nun is bintana. Tapos yung bintana namin, sliding siya na glass. Pero may grills. Tapos yung pusa namin, nagagalit siya. Tapos nakatingin siya doon sa bukas na bintana. Tapos nung tinitignan lang namin, biglang may sumitsit. As in, ang sit-sit niya is mabagal. Hindi siya yung psst, hindi siya ganun. Ang sit-sit niya mabagal, psst, ganun. Ganun yung sit-sit niya. Ilang beses yun. Tapos, syempre, kami lang naiwan. Walang lalaki nun sa bahay. Puro babae lang kami. Kaya natakot talaga kami nun. Hanggang sa, yung sit-sit niya is parang umiikot. Alam mo yun, yung para siyang umiikot sa buong bahay pero wala kang maririnig na naglalakad. Ganun siya. Tapos, mawawala yung sit-sit, tapos sisit-sit ulit. Tapos, nag-growl yung pusa namin, nagagalit siya. Tapos, nakatingin siya sa bintana. So, yun. Tapos, bigla na lang siya nawala. Yung pinapakaramdaman namin, nawala na lang siya. Tapos, yung pusa, umalis na sa lamesa. So, yun. Dami ko naman sinare. So, guys, hope you like this story for tonight. See you all on my next video. Bye-bye. XOXO.